Hey boss, is there any chance that my trailer rims will be shiny? Shiny? Huh? Huh? We'll put a lot of brightener on it. What's your name? Lily, what's yours? Marco. Marco? Yeah. Layo pala ng kanilang loading area. Malupit yung investor ng Amazon na to. Daming gamit, daming mga equipment. Hindi basta-basta. Ito yung importanteng, I think importante, or yung Silent Air, yung karga namin ngayon, dahil ito yung magko-call down ng server nila. Woo! Made in Canada. Ako yung pangalawang truck today. Yan ang una. Siya yung last na dumating, pero siya yung una kasi ang sequence ng box na kailangan nilang ilagay sa loob nasa kanya. And then yung susunod, kasi tatlo yan, tatlo sa aking likod. Yung aming box, yung isang box niyan ay nasa aking likod, magka-partner. Then yung dalawa mag-partner din, up and down, bottom and top. So sa kanya ang nauna dahil yun ang unang ilalagay sa loob. Yung mga naunang dumating kanina, kahapon, sila yung, depende sa kanila kung alin ang yung number na kailangan nila na ipasok na dito sa building. So kahit darating ka dito ng tanghali, darating ka ng sa staging area, late ka na, ikaw na yung pinaka-last, pero yung box na kailangan nila sa umaga, ikaw yung mauuna. Hindi yung first come, first unload, hindi ganon sa Silent Air. Depende sa box na kailangan nila sa loob. May mga number kasi yung mga box eh. Ito yung mga box na paglalagyan nila ng Silent Air. Yung mga box na yan, dyan isasalpak itong mga malalaking box na galing sa Edmonton. Dyan sa mga butas na yan. Yan na magpo-call down ng server. Ito yung server area nila. Then yan na magpo-call down yung mga itong mga box na to. Salpak dyan sa loob. Ako sa isang driver ito, isang driver ng Q-Line. Kasi sinabi ko sa kanya na, hey Buds, tutulungan kita. Sure as that? Sabi ko, tutulungan kita. Oh, yeah. Kasi parang nanganga siya eh, itong driver nito. So akala niya ibang taga rito ako nagtrabaho kasi kikita mo yung mga nila, yung mga helmets nila. Okay, the same sa aking style ng helmet, no? Hindi siya yung style ng Q-Line, yung bang parang normal na helmet lang na sa akin, may mga may mga ganito pa eh. So habang binabaklas ko na yung binabaklas ko na yung kanina para mapadali yung amin, kasi ang crane nga, nandun ang crane naghihintay para mapadali. Sabi niya ngayon matapos na, usually yung driver na ng Q-Line, tinutulungan daw siya.
Sabi niya, pag may magkasunod na ganito, yung isang driver na naghihintay, tutulungan siya. Sabi ko, yeah, he should be helping me unloading this one. Sabi ko, ako yung driver ng truck na yun. So, akala niya, taga dito nga ako nag-work. Kasi talaga naman, pag meron kang kasamahan na Q-line na tutulungan mo para mapadali yung kanyang mga pagtanggal ng chain sa ilalim, tutulungan mo siya. So akala niya, yung driver ng Q-line lang na ako, nakaupo lang daw sa truck, kakatukin daw na sana ako at tutulungan siyang para magtanggal ng mga chain. Dahil nga sa iba king helmet, hindi siya puti, just like them na kulay blue, may mga blue. So akala niya taga rito ako na nag-work. So you know, I don't know kung sino yung anong pangalan ng driver na yan, nagpipicture. Usually the driver of Q-line will gonna help me. Sabi ko, anong driver ng Q-line? Sabi ko, which truck? That truck! Oh, that's my truck. Oh, you're Ngayon ko lang siya nakita eh. Pero I think RGN driver to. Not sure ha, kung RGN driver siya. Kasi yung mga kadina niya, mga half inch eh. Hindi ko lang siya kilala talaga. But anyway, yeah, mauna siyang unload. Then ako, then labas na kami dito sa site. One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in, and right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess with your head. You won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. No way, this is real. No, it can't be true. Maybe for someone else, but not for you. Still you pray that it'll stay and hit you harder, don't go away. Hit you deeper, burning through your veins for one more day. Your aim can clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. Pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. Hello, welcome back to the channel mga Choy Manchay. Nakapag-travel na ako ng 3 hours from Indiana hanggang dito sa Moline, East Moline, Illinois.
Kasi nandito, pinadala ako dito In 400 meters, turn right on 49th Avenue. sa Q-Line America, yung aming isang yard dito sa Q-Line, para tulungan daw yung isang broker na truck. Broker, hindi broken, broker na truck. Example, meron kaming load, tapos yung load na yon walang driver, walang makuha driver ng Q-Line, ibibigay nila sa ibang company or owner operator. So yun ang broker, na i-broker yung load. And I don't know bakit kailangan i-tarp, anong meron sa load at kailangan i-tarp. Tutulungan ko daw na i-tarp. Ako pa talaga yung napili kasi ako daw yung malapit sa kanya. 3 hours. Kasi yung mga ibang driver ng Q-Line, mga may edad na. So ako yung naisipang dalhin dito. Ayun, nasaan ang load? So anong itatarp dito? I don't know kung anong itatarp dito. Or baka yan, baka yun ako ang magtatarp. Wala naman pala broker eh. Hanggang dito. You have 3 hours and 51 minutes of remaining drive time. Ibig sabihin ako Hey Todd! Hello Machoy. So yung iloload pala, yung itatarp ko pala dapat, or tutulungan ko yung isang ano dito, isang guy dito na in charge dito sa aming yard. Ay load namin na silent air. Dahil siguro nawasak siguro yung silent air niya. Yung cover na puti ngayon idadaan dito sa yard ng Q-Line. Right, Dad? Idadaan sa yard ng Q-Line para i-tarp kasi nga pag nawasak yun, ang hirap nun pag wasak eh. Masisira yung mga doon sa gilid niya kasi nga ipapasok sa loob, di ba? So ngayon wala, hindi dumating yung driver. Hindi namin driver ah. Ano siya, yung letter I or I don't know, ibang company na binigyan ng load. So hindi siya dumating. Alis na lang ako. Pinalis na ako. So continuous ako sa aking biyahe papuntang Wyoming today, pero hindi ako makakabot today. Dadaan pa ako sa Beacon, Blue Beacon para pahugas ng truck. Then try ko sanang palitan yung aking trailer dahil luma nga eh. Merong isang trailer doon na bago. Ayun lang pumayag dahil para doon yun.
Tapos dito ang ano. Ayua 80, yeah. So pinalis na ako. In Alam nga 500 naman, meters, turn left on hihintayin ko Johnson pa yung ano, hihintayin ko pa yung driver na yun until Sabado. Eh, kailangan ko mag-load sa Monday. 14 high. Or maybe 14 or 13 high. Kailangan i-tarp. Lagyan ng 4 na tarp. So, wala. Then, I'm good. Kahit hindi ako bayaran, huwag lang ako mag-tarp. I mean, kahit walang bayad, pero huwag mo lang ako ipag-tarp. Hirap mag-tarp. Pagod. I mean, basta mahirap mag-tarp. Kaya believe ako dyan sa mga kababayan natin na sipag mag-tarp. Come on. Undecided. Turn right, then take the first right. Ay. No. Lahat gustong magpahugas ngayon. Magandang panahon eh. Hey boss. Good, how are you? Trailer wash. Trailer and trailer. Engine wash. Engine wash. No brightener. No brainer. Yeah. Any citrus? Hey? Any citrus? Citrus shine? Oh no, it's No. Got it. Get you in there, sir. I need a new heart. New heart. Ay, makaligo na rin tong truck na to dahil alam nyo, last nitong tagal na eh. Galing pa ito ng Washington nung umulan. Nung nagload ako ng yung pula, yung aking karga. Nakabalik na ng Winnipeg, nakarating na ng oh my god. Dumi, sobrang dumi. Ay. Oh, kanina sinubukan kong palitan ng trailer. Kiusap ako dun sa yard ng ano, yard ng meron kaming trailer na Tridem, the same as this one. Naka-park doon sa yard pero sinubukan, sabi ko kung pwede kong i-swap yung trailer. Newer siya, bago. Magaganda yung rims, makintab, maganda sana yun. Match sana nun ito. Tsaka yung trailer pag nahugasan sobrang shiny kasi ang ganda pa ng mga rims niya. Bago. Kaso lang hindi pumayag yung aking boss. Kasi para daw yun sa mga nandun sa ano, nandun sa Mulin. Oh, so agwanta lang muna. Lumang trailer hanggang makabalik ng Canada. Bibiroin ko yung ano, bibiroin ko yung tagahugas. Okay, sabihin ko kailangan kumintab yung aking ano ha, trailer tires, I mean yung rims.
I got a new heart, new heart. Wow, 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 wow. Timean ko guys kung ilang minutes nila huhugasan. Okay. Ha? Back. Okay. I need a new Hey boss. Is there any chance that my trailer rims will be shiny? Shiny? We'll put a lot of brighter on it. There's a new heart, new heart. My name's Tomas. I've been looking to walk. What's your name? Tomas. Tomas. Did you have any other areas you're worried about besides those trailer wheels? Oh no. No, you got it. We'll Good. get those cleaned up for you, sir. Alright. Make it clean. It's clean. You got it. Are you paying with a company, Yes, mom. like a company account? Huh? A company account? Yes. Okay, that's okay. You're done with this? Yes, thank you. They covered the undercarriage too. If you just wanted what they covered. They covered it? They do cover the undercarriage, yeah. Oh, it's okay. Yeah? No. No, okay. It's gonna That's all be they cover gonna now. be like winter time in Canada now, so Yeah. not it makes sense. Yeah. I'll be on. Thanks, Lily. Have a good one. Thanks.
Ilang minutes na guys? 8 minutes. You have 4 hours and 32 minutes of remaining drive time. Eight minutes. Dang. So 9 minutes. Thank you. 9 minutes. Not bad. Turn right on Walker Street. Walker. Saan ako pupunta? Double check ko lang kung kumindab yung rim. Grabing kalawang. Men, lalong namumula. Hindi man lang kumintab. Diyos mio, Marimar. Nakakahiya sa kalsada, men. Grabe. Minutes. Not bad. Na ako. Meron pa akong 4 hours. Fuel, may kalahati pa ako. Empty naman ako today. Pero alam nyo, gutom na ako. Chay, wala akong kain eh. I got a new car, new car. You are. I'll see you guys sa parking mamaya. Nakaharap na ako sa init eh. Hello mga Joy, ang oras ngayon ay alas 6 na ng hapon dito sa Iowa, Des Moines. Pero kung babasahin mo yun in Bisaya, Des Moines. Pero dahil ang Amerika mahilig sa silent S, ang tawag dito ay Des Moines. Des Moines. Des Moines. So meron pa akong natitirang 2 oras 14 minutos sa aking driving time. Kailangan ko lang siyang i-maximize tonight, para medyo makalapit ako papuntang Wyoming
tomorrow, Saturday. Dahil kailangan kong mag-reset sa Wyoming para on Monday meron akong another full 70 hours pabalik ng Fort McKay, pabalik ng Canada. Hindi ako mabibitin sa oras. Full 70. Kaya gusto ko siyang i-maximize today, tonight. Tsaka na ako maghanap ng parking once naka 1 hour and 45 minutes na lang ang, or 45 minutes na lang yung matitira sa aking driving hours. I-maximize ko lang siya tonight talaga. So ang dadaanan, ito ay I-80. Ito yung second longest na interstate ng Amerika. Interstate, ha? Interstate. Ibig sabihin ng interstate, yung fast lane, mabibili sa mga sasakyan. Hindi yung US 66, yung lumang or old highway na Highway 66. Hindi yun. Mahaba din yung 66 na yun. But ito, interstate highway, ito yung second ng I-90. Itong napakahabang ito. Ooh, the time is near. And so I face the final curtain. Turn right. Ito, pwede pa dito. May nakalagay ba? No parking. Wala na. Pero hindi nila alam. Turn right, then take the first left. Hindi nila alam na pwede kang mag-park dito sa gilid. Turn left, then take the first left. Yeah, dito ako sa gilid. Yan, no? Meron naman eh. Ito yung mga sekreto. Pero ang pangit lang niya, nakaano siya. Nakatagilid ng ganyan, no? Oy, DPF region occurring. Let cleaning cycle complete. Hello mga Choy. The good thing is nakakuha ako ng park dito sa gilid. But sana finger cross hindi ako palisin dito dahil hindi naman ako magtatagal. 10 hours lang yung kailangan ko para makatulog tonight. Whew! Mga ganitong gas station again, madalang ka makakuha ng mga parking. Diskarte lang. Diskarte sa paghanap ng parking. And depende sa truck stop kung papayag, like Flying J, madalang. So nandito lang ako sa gilid. Hindi naman siguro ako nakakasagabal dahil pag once pumasok yung truck dito, hindi ako nakaka-obstruct sa kanilang pag mag-refuel sila. So nandito lang ako sa gilid. But I hope, finger cross, hindi ako paalisin dahil wala na akong makikitang parking sa mga ganitong oras ngayon dito sa I-80. And kagandahan, itong Loves meron siyang McDonald's. Madalang ka makakita ng Loves na may McDo dito sa Amerika. Madalang. May mga Loves, pero yung mga restaurant nila, Subway, Arby's, ano pa ba yung isa? But pag may McDonald's, napakaganda nun kasi may kape ka sa umaga, and then meron ka ring burger sa gabi. Kakain ako ngayon dito. Hey bro, thanks. Kasi gutom na eh. Thank you. Diba? Welcome to Labs. Washroom muna ako para puno ako mamaya. Kukunin ko yung promo nila na $5 na dalawa. $5 isang meal. Kaya yun ang kagandahan. Meron siyang Chester chicken dito.
Yeah, that's good. Pero mag-McDo na lang muna siguro ako. I don't know if bago yung chicken nila. Bro, this is new? Mash. That's included with the drinks? It's not gonna drink. No? Okay. Luluto pa sana ako ng kanin but hindi na kaya. Ito ay paborito din ni Ken. Itong tawag dito, Chester. Madalas siyang kumakain dito. Madalas siyang mahilig siya sa manok. Pero yung mamimiss niya ay yung kape sa umaga sa Labs. So chow muna ako, mga chuy. Wala akong tissue. Let's do it. Wala na siyang libreng kape ngayon sa North. Kung walang Chester, napipilitan akong kumain sa McDonald's. Mga Choy, busog na ako. Saglit lang yung manok na dalawa, saglit ko lang binira. Wala pa akong almusal, wala akong tanghalian kanina eh. Tsurang ko lang to. Kaya yung aking laman sa tiyan ko, hangin, tapos binira ko ng biglang kain. Tsurang ko lang. Hindi bagay si Bordagol sa ano? Flat deck. So paano mga mga chuy. So paano? Bibitawan ko na kayo. Hanggang dito na lang. Dahil ako gusto ko na rin magpahinga. Gusto ko na rin matulog. Nag-start ako ay 7:50. So matatapos ako alas 5 ng hapon. Alas 5 ng umaga. Gigising ako mga 4 o'clock para mag-shower. Then hit the highway na naman bukas.
So anyway, belated happy birthday sa anak ni Ate Chris dyan sa Hawaii. My boy, Jaden, my boy. I don't know how old he is, but yeah, #1 fan ng Pinoy Trucker. Thank you so much, Jaden, my boy. Ate Chris, thank you so much. Ingat kayo palagi dyan sa Hawaii. And sa yung family, mga kids mo. Sakit. So, bitawan ko na kayo guys. I'm all done. Daghang salamat. Pag-amping mo na, salamat sa likes and comments. And sa mga hindi pa nag-subscribe, no, click that subscribe button and then leave me a comment kung may mga question kayo, may mga gusto kayo itanong related sa trucking. Then baka sakali meron akong sagot sa inyong mga tanong. Have a good night.